Yok mga kaitlog, it's me Pritsilog, and for today's video, samahan niyo ako sa ginawa kong one-day tour sa Kyoto and Osaka. After work, umuwi pa ako sa bahay para mag-prepare ng mga dadalhin ko at saka ako umalis ulit para bumiyahe na papuntang Kyoto. Magna-night bus nga pala ako papunta dun. Pagdating ko nga sa Shinjuku, syempre video shoot muna para sa aking transition minization. Char! Dito nga pala sa 4th floor ng JR Line Shinjuku Station Building ang sakayan ng expressway buses. Medyo excited nga ako kaya ang aga ko pa. 23:15 pa kasi ang nabook kong bus going Kyoto. At ito na nga, dumating na ang sasakyan kong bus. Gogoliner ang bus ko at nabook ito sa kosokubus.com sa halagang 2,300 yen lang. Disclaimer lang, baka hindi tayo pare-pareho ng makitang presyo kasi depende yan sa liner, date, time at kung gaano mo ka-advance in-avail ang ticket. Syempre, as gutuming tita, may baon ako pang food trip habang nasa biyahe. Alam nyo ba guys, malaki ang natitipid ko pag gumagala ako. Imbes kasi na mag-book ako ng hotel, nagna-night bus na lang ako at dito na ako natutulog. Save money na, save time pa. Comfy naman itong bus na ito kaso wala itong toilet gaya ng iba. Kaya may mga stopover para makapag-CR. Sa kakatulog ko nga, hindi ko na malaya nasa Kyoto na pala kami. Syempre, for the transitionist video shoot ulit, excited na ako. Tara, samahan nyo ako at tignan natin kung saan tayo makakapunta sa Kyoto at Osaka sa loob lang ng isang araw na to. At magkano ang magagastos ko? My goodness! Nag-breakfast muna ako sa McDo bago pumunta sa unang destination ko today. At ang unang destination ko today ay Fushimi Inari Taisha. This is just 6 minutes away from Kyoto Station to Inari Station. 150 yen lang yung pamasahe and yes, nakarating ang pasmo ko sa Kyoto guys. Pagka-exit mo nga ng station makikita mo agad ang entrance ng Fushimi Inari Taisha. Grabe, sobrang ganda dito. Lakas maka-Japanese series sa Netflix, ganon. Feel na feel ko nga guys yung pagmo-moment, pakiramdam ko nasa music video ako. Huy! Para kang ano. So from Inari Station going to Saga Arashiyama Station is approximately 45 minutes and 240 yen ang pamasahe. Makakarating ka na sa second destination natin na Arashiyama Bamboo Forest. Grabe guys, sobrang peaceful and calm dito sa lugar na to. Talagang in-enjoy ko yung pagmo-moment, walang nakapigil sa akin. Ang sarap kasi ng hangin, tas meron pang mga huni ng ibon. Huy! Bakit kayo humuhuni-huni? Bumili nga pala ako ng mochi sa halagang 150 yen lang. O bongga, ang mura ng mochi dito, napakasarap pa. Sino ka dyan? Pagkatapos nun, naglakad-lakad lang ako at nagbus na ako papunta sa ating third destination. So from Nonomiya Bus Station going to Kiyomizumichi Bus Station is approximately 1 hour 10 minutes at 460 yen ang pamasahe. Ito medyo mahaba-haba ang biyahe kasi 2 buses ang sasakyan para makarating ka dito sa ating third destination which is Yasaka Pagoda, Kyoto. Dito nga pala yung famous photograph spot at bumili nga pala ako ng super creamy matcha ice cream dito. Super yummy, 500 yen lang. Grabe, sobrang ganda dito. Sa Instagram ko lang to nakikita dati. At syempre, as a coffee addict, hindi pwedeng hindi ko puntahan ang aesthetic at famous na Starbucks dito. Ito yung Starbucks Coffee Kyoto ni Nizaka Yasaka Chaya kung saan tsaka mo. Ba't kasi ang hirap din kasin, girl? Yung kape ko dyan ay 550 yen lang. Donut is 290 yen. And yung waffle is 290 yen lang din. Ang sarap ng matcha latte nila. Pero mas masarap kapag magpapatalo. Huy! Parang Shirato. After kong magkape ay naglakad na ako papuntang Gion Shinjo Station. Dito ako sasakay papuntang Osaka. 1 hour and 20 minutes ang biyahe at 650 yen ang pamasahe. Nakatulog din ako sa tren kaya hindi ko na malaya na nandito na ako sa aking fourth destination which is Dotonbori, Osaka. Grabe, sobrang daming tao kasi may Halloween event din nung araw na yan. Kaya madaming nagkalat na naka-costume. Ang daming nakakatakot pero mas takot akong mawala siya nung time na yan. Huy, ano ba yun? Siyempre wala pa akong kain ng kanin kaya naghanap ako agad ng pwedeng kainan at ito nga ang cravings ko ngayon, sushi. I-search nyo lang sa map ang Genroku Sushi Dotonbori at makikita nyo na ang hinahanap nyo. Ganon. At sa wakas ay masishare ko na sa inyo kung gaano kasarap tong sushi na to at wala akong makitang ganito sa Tokyo. Kaya nananawagan ako, magtayo kayo ng branch dito. Kaiten sushi ang tawag nito sa Japan. In English, conveyor belt sushi or rotation sushi. Aabangan mo lang na dumaan sa tapat mo yung gusto mong type ng sushi tas kukunin mo na. Ay, sana nandito siya para ganun lang din siya kadali makuha. Huy! Iba na yata yun, girl. Sobrang sarap talaga dito lalo na yung may shrimp at cheese sa ibabaw. Buti nga hindi ako inatake ng allergy at medyo nakarami. Sobrang affordable din talaga. Depende ang presyo sa kulay ng plato at hindi naman halatang nagustuhan ko siya kasi naka 24 plates lang naman ako at ang bill ko ay 3,834 yen, tax included. At syempre pagkatapos kumain, gusto ko ng matamis, sakto naman na may milk teahan. In fairness, super sarap ng brown sugar latte sa halagang 590 yen lang. Tamang libot lang ako sa Dotonbori at
bago pa ako matukso magkape ulit, ay bumili na lang ako ng mga souvenirs. Magnet sa ref ang kinokollect ko, kaya bawat pinupuntahan ko ngang lugar, nabili ako nito. Naglaro nga ako netong disipit at umasang may maiuuwi ako, pero nauwi na naman ang lahat sa wala. Parang relasyon nyo. Charot! Maya-maya pa nga ay nagutom na naman ako, kaya food trip na naman ang itik. Pagkakita ko nga ng strawberry mania, ay gusto ko agad bumili ng strawberry shortcake. Kahit dito sa Tokyo, bumibili ako noon kahit walang okasyon. Kasi isa yun sa mga happy pill ko nowadays. Tapos, itong Ichigo Ame, tawag sa Japan, yung parang strawberry lollipop coated by sugar. Sobrang sarap talaga nito, as in pagkakagat mo, magme-melt siya sa mouth mo. Tapos may nakita pa akong croissant bakery. Di nanghina ako kasi weakness ko yan. Legit na pag malungkot ako, bilhan nyo lang ako ng croissant, masaya na ako ulit. Take out ko to pang almusal ko pagbalik sa work. O diba, advance ako mag-isip. Sobrang bilis ng oras. Tapos na ang isang buong araw at pauwi na ako. Night bus ulit. Excited na akong matulog kaya hindi ko na videohan yung bus. Pero halos same lang siya nung unang nasakyan ko. Literal akong napagod kaya walang stopover. Tulog ako buong biyahe hanggang sa hindi ko na malaya na Shinjuku na kami at nasa Tokyo na ulit ako. Back to reality na naman. Dumaan ako ng Shibuya at nakita ko ngang sarado na yung Starbucks sa famous Shibuya Crossing. So sad. Ramen muna tayo. Gusto ko ng mainit na sabaw para din busog na ako at matutulog na lang ako ulit pag uwi ko sa bahay. Magpapahinga ako at kinabukasan lalaban na naman sa buhay. Ja, mata.